Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga makakawala itong siguting ng norte na ito matapos niya ang pagtangkaan na tigukin ang kanyang sariling tauhan. Ngayon nga ay nagsampa ng kaso ang kanyang tauhan at talagang binabalak nga na panagutin itong siguting ng norte dahil matatandaan natin kamakailan ang ginawa nga ni Kuting ng Norte sa kanyang tauhan na talagang napahospital pa nga ito at halos wala ng malay. Dito nga natin mapapansin na ayon nga sa salaysay ng kanyang tauhan ay talagang nasobrahan sa pulburon itong si Kuting ng Norte at sa tanas na ito. Ngayon nga talaga ay hindi na sila makakawala sa kamay ng batas dahil talagang mapaparusahan ang mga korap na mga opisyalis na ito. Kaya naman dagdag ng maraming netizen na talagang dapat nang managot itong sikuting ng norte na ito dahil hindi tama ang kanyang ginagawa sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita na talagang wala na siyang kredibilidad para pa mamuno sa bansang Pilipinas. Dagdag nga ng maraming netizen na dapat ikulong ang dapat ikulong kung mapapatunayan may kasalanan ito. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Buhay at hindi nagbiga-biga. Ayan na naman, umpisa na naman ang ngangabel sa aga-aga. So sabi ni Neng Nielsen, I love your true friendship ni Attorney Harry Roque. Ay nako, alam nyo, pag nakilala nyo si Attorney Harry Roque ninyo, mamahalin nyo siya. Hindi lang siya cute na cute sa kanya mga eksena, mga sayaw-sayaw, ay cute na cute siya sa totoong buhay. Dahil talagang hindi ko in-expect na si Spokes Harry ay talagang walang ere. Totoo yun, maraming naka-witness. Lahat wini-welcome niya, lahat kaibigan niya. Sinasabihan na nga namin si Spokes Harry, Spokes, masyado ka nagtitiwala. Baka mamaya ang nag-friendship sa iyo ay Liza Tanas na, 'di ba? Mga kaalyado na ni Liza Tanas. So mag-comment lang kayo diyan kung anong gusto niyo mga update sa buhay, sa mga news, medyo yes, Filipino ako. Ano bang uunahin ko? Excuse me. Okay? Unahin natin yung aming lab team ni Spokes Harry. Nakita niyo yung aming mga nakakalokang mga, sabi ni Liz Vergara, di ba, nasa Bruges kami. Ang ganda-ganda ng Bruges. Thank you. I would like to thank forever. Lahat naman kayo forever grateful, thankful kay ako si Makabayan. Hindi kami makakarating sa Bruges kung hindi dahil sa kanya. At siya ay from the UK. I-follow nyo na rin. Ako si Makabayan. Alright? Yan ang kanyang, I don't know kung may YouTube ba si Palangga o may Facebook. Facebook page meron siya. Pero siya yung nag-drive sa amin. Talagang, what do you call it? Free of charge. Free of charge. Thank you, Palangga. Talagang maraming salamat. At ikaw ay nag-spend ng time kay Spoke sa amin. Talagang ang bongga ng mga pictures. Siyempre, gusto kong pasalamatan ng aking Los Angeles team. O, di ba? Uso na ngayon ng mga team. Di ba? But siyempre, ang Maharlika team ay team na buong buo pa rin. Ito naman kasi si Spokes, meron pang Maharlika team. Ako naman, Spokes, Harry Roque team. Palangga, ano yan? Sino nagkilay sa'yo? Wala, hindi pa nasukla yung kilay ko. Yung normal yan. Diyos ko, na-conscious talaga ako. Alam mo ba, ang isang, dati, sinira kasi yung kilay ko eh. Loko-loko ka Zorro na-conscious talaga ako. Wala pang kilay, wala pa kagigising ko lang. Diba? Woke up like this. Alright? Hi, Bernard Barantes. Okay, sabi ni Danilo Malik Dem, Ma'am, I'm retired non-commissioned officer of the Philippine Army. Let's support Inday and Digong. I'm luckily employed as security officer here in Louisiana, USA. All right. Yes, thank you, Palangga. Because of my vlog. Thank you. Panalo sa banga. Okay, gusto natin pasalamatan yung ating Los Angeles team, ang ating Palangga team dyan, lahat kayo. At syempre, my goodness,
Arlene Andes, isa kang dakilang nilalang. Alam mo si Arlene Andes, 2015, nag-start ako nagnangabels about Balikbayan Box, ay nakafollow na siya. Akalain mo na nag-tour-tour kami doon, inabangan niya kami sa bus. Buti na lang hindi mga bangag ang nag-abang sa amin. Hindi mga gorgorista. But, Arlene, thank you so much sa pa-beer. Thank you so much sa iyong pag-treat sa amin. Dapat mag-boat ride pa kami, boat tour. Pero nakalimutan na namin dahil nilasing mo kami ng beer. No, it's not really nilasing, nag-emote-emote kami doon. Arlene, isa kang dakilang Pilipino kasi hindi lang kami ang ino-host mo, yung iba pang gusto mong i-host ng mga kababayan namin. Thank you in advance sa yung invitation, papahotel mo pa kami. Kaya talagang babalik kami ni Spokes. Anyway, so tinreat kami, tapos ano pa ba? Yes, ako si Makabayan, si Arlene, at syempre yun nga, yung Los Angeles team ko na gumastos ng pamasahe, ng time. 'Di ba si Don Rolando habang nandito nagtatrabaho. 'Di ba? Hindi rin siya makafocus dahil nag-work, 'di ba? Napupuyat dahil magkaiba ang time zone ng ng Amerika at ng The Hague. Tapos ayun, mga ganong itsya. Si Palangga Elena na ang business as usual kahit nasa The Hague ay talaga namang busy sa mga transaksyon. I love you guys. I love you so much. So, lahat po tayo may contribution. Alright? Lahat kayo may contribution. Nanonood lang nga kayo, 'di ba? Nakikipaglaban kayo, lahat tayo may contribution. Yan yung gusto naming dalhin ni Spokes na ligasiya dito sa The Hague. Na lahat dapat happy. Dapat lahat walang away-away. Kaso inaway kami. Inaway kami, di ba? Ng mga yawa. Alright. Ngayon, pwede kayo magtanong mag-ask ng question. Regina Montecarlo, ano ang color ng lipstick mo, Palangga? Naku, abangan nyo yan. Maglo-launch tayo ng ICC lipstick. O, di ba, bongga? ICC, Iconic Claire Collective. Oh, social. 'Di ba? Syempre, ang lagay ba sila lang ang magganda-gandahan at magsosya-sosyalan? Syempre tayo din. Okay, next attraction. Okay, I would like to thank who's that? Our kapwa Filipino. Okay? Syempre si Distressed Mother. Sheena, you are the best. So dinala kami sa Michelin star na restaurant na nakalimutan. Michelin, right? Was it? Ay, hindi ba? O baka, sorry, akala ko Michelin. Okay, baka magkamali ako. Okay, sabi ni Palangga, para pati, sobrang bongga yung, sobrang bongga yung restaurant. I ordered codfish, ano pa ba? Margarita, wine and everything. Sky is the limit. Kaya naman, thank you, Palangga, Distressed Mother, sa ating memories na naman na binuo. Okay, so yung mga nangyari sa amin kahapon. So nakita namin yung mga baka na nget pa talaga kamukha ni Lisa yung mga baka. So nakita namin yung mga baka nget pa katulad ng mga kalaban ng bayan. Okay, so what's next? Alright, next is good news. Of course, based yun sa executive order na pinirmahan ni Lolo Trump na isanction, sinanction ang chief prosecutor ng ICC, si Khan, I think, Karam, I forgot yung full name niya. But anyway, good news yun. Then another good news na in-announce ni Secretary Rubio na talagang gusto niyang parusahan itong mga nagpo-political persecution sa amin. So, pinapersecute kami. So, ngayon, Karim Khan, right? Thank you, Garen Mijares. You are the best today. Yes, si Karim Khan. So, anyway, so now for judges, di ba? Yung sinanction ng Amerika, kung saan yung kanilang mga assets, yung mga pera nila, transaction business, whatever, sa Amerika, ay naka-freeze. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng galawin kung saan man galing ang perang yan. That's good news at isa doon sa lawyers or sa mga lawyers or judges
ay yung humahawak ng kaso ni PRRD. Pero hindi yan good news actually, na really good news. Kasi the more na may ganyang sanction, the more na madidelay yung ating Pangulong Duterte. Alright? Sabi ni Regina, yeah, something fishy kasi ang mga assets. Ano yon? Disadvantage yun kay Pangulong Duterte dahil nga, syempre, di ba? Kung hindi sila maka-access sa kanilang mga email or kung ano pa man, ang negative effect ay kay PRRD. At yun na nga it's just so sad kasi sana, okay, sana na ilatag lahat ng mga legal remedies na pwedeng magpabilis ng pagpapauwi o pagpapabalik kay Pangulong Duterte, which is nabanggit yan ni Spokes at ni Vice President Inday Sara na pag-usapan nila yung domestic legal remedy na kung saan iaapila nila sa korte ng Dutch government na palayain ang isang illegal na dinukot, kinidnap, na kinulong dito sa the Netherlands dahil itong taong ito, like si Pangulong Duterte, parang ang term yata doon is, was it compassionate release? Dahil ang mga nakabilanggo, katulad yan, binilanggo dyan sa ICC si Pangulong Duterte ng illegal, 'di ba? Na hindi pa naman siya nahahatulan na kung totoo ang mga ibinantang ng mga jutang Genimes na crime against humanity na sinasabi nila. So yan ang yan, I think yan yung landas na tutunguhan ngayon ng pamilyang Duterte. Kasi na-mention na yan ni Inday at nag-approve na ang Pangulong Duterte na okay, according to Spokesari, na pwede niyong tignan yung landas na yan. At yan din ay binanggit ni Inday Sara. So, dito kami, kayo lahat na pumupunta dito sa Dahig ay talagang nagpapasalamat kami sa inyo at for sure yung pamilya nila, di ba? Pamilyang Duterte. Kaya lang, mga palangga, yun nga, minsan napapasok tayo ng mga yawa. Okay? Napasok tayo ng mga yawa. Okay? Napasok tayo ng mga alpot patutot at kung ano-ano pa. Okay, ano bang update? I don't know, hindi ko alam kung ano mga nangyayari. Ang dami mga nagme-message sa akin, Ma'am, baka po napasok na kayo ng NPA dyan sa Dahig. Ma'am, ganito, ganyan, ganyan. Oh, sabi ni Regina Palangga, may news sa Pinas na 100M daw ang bayad sa ICC regarding sa pagpapadala kay PRRD sa Dahig. Ibig sabihin, galing sa pera ng bayan. Alam mo, okay, hindi ko pa nabasa yung news na yan, but mag-comment ako dyan. Hindi po imposible na mangyari yan, na nagkaroon talaga ng bayaran sa mga representative ng ICC. Posible yan. Based on your comment, bakit kamo? 2023 pa lang, kung nakakasunod kayo sa vlog natin, okay, sinabi na natin yan, inirelease ko na sa inyo ang mga business cards nila, ang mga information na nakipag-usap ang DOJ, 'di ba? Isitang Baloslos, ang Bangag Administration dito sa mga ICC reps, 'di ba? So hindi yan imposible. Possible yan, pero syempre tignan natin yung balita kung saan ba nanggaling yung balita. Pero kung titignan mo yung timeline, no, yung ng pagpasok ng ICC, pwede talaga yan, pera ng bayan ang gagasusin para nga, dukot ang ating, o para ipadukot ang ating Pangulong Duterte. So ako, based sa pag-uusap namin dito, si Spokesari lang naman, dahil siya naman yung matalinong abogado, nare-relay lang yung message, doon tayo siguro sa compassionate release. Na kung saan, kasi nakita niyo wobbly na yung Pangulong Duterte, nakabaston, 'di ba? Sinong mag-aalaga sa kanya? Walang nag-aalaga sa kanya sa loob. Although may mga nurses, I believe, 'di ba? Alam mo, ito yung pinag-uusapan namin na hindi niyo naririnig, ano? Pag nagko-coffee kami, nagdi-dinner kami, ang pinag-uusapan namin, what if kung madulas ang Pangulong Duterte? Alam mo, 'di ba? Madalin as, that's Ilonggo, no? Kasi nakita naman natin mahina. Yun yung pinagdadasal talaga namin na sana ay wag nang umabot ng September
ang Pangulong Duterte. Sana talaga makauwi na siya. Sana talaga lahat ng legal remedies ay maibigay sa kanya. Lahat ng mga nagmamahal sa kanya na may kapangyarihan, merong financial capacity na mag-hire ng lawyers. Lahat ng mga totoong nagmamahal kay Pangulong Duterte, sana gawin nyo na po, mga kababayan, ang tulong kay Pangulong Duterte. Yung mga cabinet secretaries niya na hindi natin nakikita dito, yung mga naging tao dahil kay Pangulong Duterte, dapat kayo yung kumilos, hindi kami. 'Di ba? Dahil unang-una, mga kababayan, tayo, ikaw, ako ay ordinary citizen lang, 'di ba, na walang financial capacities and power para i-push yung pag-release nga kaya Pangulong Duterte. But it's sad to say, this morning, sa kabila ng effort natin, I think we have to address this, okay? Trolls are miserable, sabi ni Nang Emma. Sabi ni Lady Sheila, kung may mangyayari kay Tatay Digong, pwede pa ba nagot ang ICC dahil may edad na siya? Yan, binanggit yan ni Lady Sheila, binanggit yan ni Spoke Sari na, pwede nga daw magkaroon ng, kahapon pinag-usapan namin ng danyos. Sabi nga ni Spokes dyan, yayaman na si Pangulong Duterte. Kaya sabi namin ni Spokes, baka naman, di ba, nag-joke-joke kaming ganon. Sabi ni Neng, kapag nadulas siya, magiging bedridden talaga siya. Sana itulungan na siya. Oo, kasi, kitang-kita nyo naman. Kaya, it's sad lang kasi dito sa The Hague, okay, lahat ng mga Pilipino ay nagkakaisa naman talaga. Pero meron talagang likas na mga grupo na gustong i-divide and conquer itong pangyayari dito sa The Hague. Actually, may mga nagko-question. May mga nakakarating sa akin na mga report na parang ano daw ba ang naitulong ko dito sa The Hague. Okay? I don't know kung saan galing yon. Ano daw ba ang naitulong ko sa The Hague? Hindi naman daw ako nagpakain dito sa mga volunteers. So, ibig sabihin, porket hindi ako I don't know kung kanino galing. Ibig sabihin, kung hindi ako nagpakain, wala ako naitulong. Ay, putang ina nyo. Di ba? Kung sino man kayo. So, ibig sabihin, wala akong silbi kasi hindi ako nagpakain. Sino ba kasi ang nagdi-divide and conquer? Problema kasi, mga kababayan, kailangan natin i-address to kasi ako ayoko makialam sa eksena ng mga jutang Genemes. Okay? I'm here to support PRRD. Hindi naman ako nakilalang Maharlika dahil sumakay ako kay PRRD. Tandaan nyo yan. Nakilala nyo ako dahil pinaglaban natin yung Tanimbala and Balikbayan Box panahon ni Noynoy. Hindi pa nagde-declare ang Pangulong Duterte na natatakbo. 'Di ba? So, yung mga jutang Genemes nang gumagawa ng away dito dahil gusto nila, sila ang sikat, sila ang ganon, itigil na yung mga kajotahan ninyo. Okay? Pinipilit namin kayong magbati-bati. Alam nyo, sabi ko nga dito, nagigigil na naman ako eh. Kasi, nung pumunta ako dito first time, ang dami kong mga napansin and everything, pero I just keep my mouth shut kasi hindi ko to teritoryo. At saka ang goal natin dito para kay PRRD. Para sa pamilya niya, hindi para kung kanino mang sikat na vlogger or whatsoever. O ngayon, nagkakampi-kampihan ang mga hitad. Pinagkakaisahan yung ganito, pinagkakaisahan yung ganyan. Okay? No. Kailangan natin i-address to, Palangga Erminita. Kasi ang punot duto dito, mga kajotahan eh. Okay? Ang mga drama nila, dumating na daw ako nagkakagulo. Bago ako dumating, nagkakagulo na kayo. 'Di ba? Harap-harapan, behind the scene, kinausap namin kayo ni Spokes na magbati-bati na kayo. Wala naman kami pakialam kung tutusin sa away ninyo eh. Hindi naman, pinagbati namin sila, both parties, 3-2, 3-5 parties. Una, nagkasundo na magbati-bati na, tapos nagpaparinigan daw sila sa social media. Hindi ko na sana, alam mo, mga petty na away, wala akong pakialam dyan eh. Kasi ang bigger issue natin, yung mga bangag, yung nagpakidnap kay Pangulong Duterte, right? Ngayon, may nalaman ako ngayong umaga, okay? Na, kasi lahat ng event dito pinopromote ko.
Like yung mga event, kahit sa ang ibang bansa, di ba? Kahit hindi ko naman kayo pa nakita in person, basta may event for PRRD, share lang ako ng share. Whether nagkakagulo ang mga eksena, may mga pabida-bida or whatsoever, I really don't care kung mag-share ako. Di ba? Tapos may mga lumalabas na issue, oh, si Marnica, nye, dumating lang sa dahig, nagganyan yan. Tanginan nyo. Pakakainin, nagreklamo kayo. Dahil wala akong pinakain lechon sa inyo, dahil masama ako. Si Amy nagpakain ng lechon. Nye, putang ina. Ang dami niyong kajotahan. Sinisira daw yung isa. O yung isa, kaya naman nagkaroon ng 30,000 following dahil kay PRRD. Yung isa, ganito. Ano yan? Anong pag-aaway yan? That's very pangbata. Okay? Ngayon si Amy dahil nagpakain ng 3 lechon, may nagawa sa inyo. Ako dahil hindi ako nagpakain, wala naman talaga akong pera pang pakain sa inyo. Nakikain nga lang ako eh. Pinakain nga lang ako ni Arlene. Pinakain nga lang ako ni Distressed Mother. O anong gusto nyo? Dahil wala akong binigay na lechon, wala akong nagawa dito? Mga jutang ginimis kayo, pinagbabati na kayo, hoy. Itigil nyo na yung parinig-parinig ninyo dahil may pinaimbestigahan na dyan na isa daw sa grupo na ito ay pamangkin ba o apo ni Joe Masison at ito ay tarap-harapan na like before or during PRRD ay talagang inaano yung Pangulong Duterte. Na sinasabi, ang sama na sinasabi kay Pangulong Duterte. Sabi ni Barcode 18, si Mama Lil, di naman siya nakipag-usap, si Nerver. Lechon lang ba katapat nyo? Mga baboy kayo? Ano yan? Hindi ko lang kayo pinakain. Talagang lalo ko kayong hindi pakakainin. Pakainin ko kayo ng pusa. Sikuting. Mga buwisit. May nalaman ako na yung isang event daw na ni Pangulong Duterte, hindi nyo pinahiram ng standee. Anong kadyotahan yan? Dahil naghati-hati kayo, nalaman ko, ay sabi, ma'am, sabi nung isa, ma'am, kasi alam nyo ba na ang nung event namin, hindi po kami pinahiram ng standee. Ano yan? Pati standee ni PRRD, ipinagdamot nyo? Anong kadyotahan, kaalputan yan? Whether galit kayo sa isa't isa, yung mga personality ninyo, hindi kayo dapat ganon. Diba? Unless na lang na-infiltrate na talaga tayo. Gusto nyo makredit si Amy. Iwi ba niya si PRRD? Anong sabi niya sa latest interview niya? Kung ano daw pinag-usapan nila ni Kaufman. Syempre, yung sinabi ni Kaufman, sabi naman ni Amy, kung paano mapapabilis ang pagpapalaya kay PRRD, gagawin mga legal remedies. Puta na. Bago ba yon? Bago ba yung sinabi ni Amy? Nasasabihin ng lawyer, ganito, ganyan. Matagal na sinasabi ni Kaufman yun eh. Tapos binibida-bida nyo si Amy. Nagpakain ng lechon. Sinabi na nga ni Basti na never again siya mag-Marcos. Nirespeto naman ni Inday Sara lahat ang aming opinion, ang aming hinaing. Kasama pa rin si Spoke Sari kahit binabangag-bangag namin siya. Kung si Inday Sara nga, hindi pinipigilan ang malayang pagpapahayag, pagpapabangag, pagpapangiwi, pagpapabutod. Kayo pa? Tapos sabihin niyo si Maharlika, bida-bidahan. Hoy, matagal na akong bida. Ang saya. Di ba? Ang cheap. Inaaway niyo pa yung mga leaders from all over the place. May kumukumpas kasi sa inyo. Uulitin ko. Okay? Marami kasi nagpapanggap kasi dito. Si ganito, dati akong ganito, ganyan, kay PRD. Putang ina nyo. Nasa presidential, presidente pa ba ang Pangulo? Wala nang protocol. Nakulong na nga yung Pangulo. Galit, sabi ko. Sa palangga, saglit lang ako eh. Nakulong na yung Pangulo. Hindi na po presidente ngayon ang Pangulong Duterte. Wala na pong protocol na sasabihin ganito, ganyan, kasi ganito, ganyan. Isang kadyotahan yan. Isang kabigaan yan.
'Di ba? Kaya bakit ba may mga palangga dito sa Dahig na nakilala natin na mga nagba-vlog, lahat 'yan whether ay maliit, malaki, whether 10 lang ang following mo. Kaya nga ini-encourage namin lahat na mag-live doon. Lahat dapat citizen journalist. Hindi lang dahil ako, ikaw, o ganyan, mataas ang following mo and everything. So yun. Itigil nyo na yung mga pang babalahura ninyo sa ibang grupo. Ang pagpaparinig ninyo. Alam ko na kung sinong kumukumpas sa inyo. Ang kumukumpas sa inyo ay isang putatching. Alpot. Gusto nyo ba? Isa-isay natin ang mga alpot ngayong araw. I'm not gonna do that. Huwag nyo akong pilitin na pangalanan kita. Ikaw ang nagpapagulo dito. 'Di ba? Ikaw, alpot, ang nagpapagulo dito. Kayong mga alpotera, imbis na pagkasunduin nyo yung mga tao,